bago ang lahat kung gusto nyo ng matibay na shoes, new Air Sole shoes, mabibili lamang sa halagang $1,299. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang teffen.com for more high-quality shoes. Plano ni Chris Paul na maglaro sa kanyang ika-20 NBA season at kung hindi ito sa Warriors, maaring siya ay makahanap ng bagong tahanan sa ibang team na naghahanap ng veteranong leader. Ang San Antonio Spurs ay maaaring lumitaw bilang isang posibleng suitor para kay Paul kung sakaling i-waive siya ng Warriors bago ang April 28 deadline na nagtitiyak sa kanyang kontrata, ayon kay Mark Stein ng NBC Sports na nagsusulat sa kanyang Substack page. Isang potensyal na team na dapat bantayan kung sakaling maghihiwalay si Paul at ang Warriors ay ang San Antonio, sabi ni Stein. Sa mga maagang personal na balita na kumakalat, maaaring lumitaw ang Spurs bilang isang patutunguhan kay Paul kung sila ay magpasya na hanapin ang kaalaman ng veterano sa isang kontratang pangmaiksing panahon upang magbigay ng mas malaking tulong kay Victor Wembanyama na inaasahang mananalo bilang Rookie of the Year. Maging aasahan ng maraming tulong sa panimula sa kanyang pangalawang taon. Ang $30 million na sahod ni Paul para sa NBA season 2024-25 ay hindi garantisado at hanggang may April 28 lang ang Warriors para magpasya kung itutuloy nila ang veteranong point guard o maghahanap sila ng iba para makalikha ng puwang sa salary cap. Ang una at marahil ang tanging season ni Paul sa Warriors ay nagtapos sa kanya na hindi nakapasok sa NBA playoffs para sa unang pagkakataon mula noong 2010. Mula sa Washington Wizards sa isang trade na nagpadala kay Jordan Poole sa DC, nag-average si Paul ng 9.2 points at 6.8 assists sa 58 games, kabilang ang 40 games mula sa bench. Nawala niya ang halos 6 na linggo sa gitna ng season dahil sa isang fractured sa kaliwang kamay. During sa kanyang end-of-season media session sa media noong Miyerkules, kasunod ang pagkatalo ng Warriors sa NBA Play-In Tournament sa Kings noong nakaraang araw, tila may alam si Paul na maaaring hindi siya makabalik sa susunod na season. Isang espesyal na karanasan ito, sabi ni Paul. Natutuwa ako na nagkaroon ako ng pagkakataon na maglaro kasama ang mga taong iyon, magkaroon ng pagkakataon na makilala ang mga bagong tao, maglaro para sa isang organisasyon na hindi ko kailanman inakala na maglalaro ako. Pero nagpapasalamat ako sa karanasan. Isang araw ang lumipas, iniwan ni General Manager Mike Dunleavy ang posibilidad na bumalik si Paul sa Warriors sa susunod na season sa pag-aakala na ang sahod ay tumutugma sa kung ano ang sinusubukang gawin ng team. Aminin ko na marahil nais niyang magkaroon ng mas malaking papel at makatulong ng kaunti sa team. Pero sa pagpapatuloy pa itaas, dahil sa kanyang produksyon at kung ano pa man ang capable niyang gawin at ang kahulugan niya na nais manalo ang lahat ng iyon, siguradong may interest kami na ibalik siya, sabi ni Dunleavy sa mga reporters. Pero tulad sa mga bagay-bagay sa puzzle, kailangan naming tingnan at alamin at makita at maghanap ng tiyak na daan para gawin ito. Pero wala pa kami talaga sa dulo sa kung ano ang maari at hindi maari naming gawin. Malamang, ang tanging paraan para bumalik ang Warriors kay Paul ay kung magagawa nilang makipag-usap ng mas mababang sahod. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Charlotte Hornets ay tila nagmamasid sa isang kakaibang kandidato sa kanilang paghahanap ng bagong head coach. Ayon kay Shams Charania ng The Athletic at Stadium, ini-interview ng Hornets ang former NBA shooting guard at kasalukuyang ESPN analyst na si JJ Redick para sa kanilang bakanteng posisyon. Binanggit ni Charania na ipinakita ni Redick ang interes na magkaroon ng jump patungo sa pagiging coach sa mga nakaraang taon. Ang 39-year-old ay naglaro ng 15 seasons sa NBA mula 2006 hanggang 2021. Matapos ang isang magiting na karera sa kolehiyo sa Duke, kung saan siya ay pinangalanang National Player of the Year sa kanyang last season. Sa NBA, naglaro siya para sa Orlando Magic, Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers,
Philadelphia 76ers, New Orleans Pelicans at Dallas Mavericks. Pagkatapos magretiro sa NBA, naging studio analyst si Redick at agad na nagpakilala bilang isang rising star sa broadcasting. Nag-transition siya sa mga live game broadcasts ngayong season at siya ay napili sa ESPN's #1 broadcast team kasama si Mike Breen at Doris Burke nang si Doc Rivers ang naging head coach ng Milwaukee Bucks. May prominente ring papel si Redick kasama ang star ng Los Angeles Lakers na si LeBron James sa kanyang bagong Mind the Game podcast. Ang dalawa sa kanila ay nagpapaliwanag sa mga play mula sa nakaraan at kasalukuyan. Pinapakita ang kanilang unmatched level sa basketball IQ. Bagaman hindi pa nagiging coach si Redick sa isang formal na kapasidad, ang kanyang dedikasyon sa pag-aaral sa laro at ang kanyang nakaraang karanasan bilang isang player ay ang pangkakaroon sa kanya bilang isang natatanging kandidato para sa mga posisyon sa head coach ngayong off-season. Ang Hornets ay naghahanap na makakita ng kapalit para kay Steve Clifford na nagbitiw noong nakaraang buwan upang kunin ang isang front office role. Ang Charlotte ay may record na 21-61 ngayong season na nagmatched para sa ikatlong pinakamasamang record sa NBA. Ang team ay hindi nakapasok sa playoffs sa bawat 8 nakalipas na taon. Samantalang natalo naman ang Los Angeles Lakers sa kanilang Game 2 matchup laban sa Denver Nuggets. Sa laro na ito, halos naging leading ang Lakers sa buong laro. Ngunit sa huli ay nanaig pa rin ang Nuggets sa panahong naitama ni Jamal Murray ang game-winning shot sa last seconds. Nanguna si Anthony Davis na may 33 points, 11 rebounds, D'Angelo Russell na may 23 points at LeBron James na may 26 points at 12 assists. Great pass. He's trying to make a message. LeBron says, Lakers want to do just run, and KCP see that arm in the chest. That's the foul. Davis. More impressive. LeBron James on Caldwell Pope. LeBron James, a sensational play. KCP's got two. Murray's got to dump that down. Instead takes a shot over 2 people. Samantalang sa kabila nanguna si Nikola Jokic sa scoring sa Nuggets na may 27 points, 21 rebounds at 10 assists. Michael Porter Jr. na may 22 points at Jamal Murray na may 20 points. Kabilang ang importanteng buzzer-beating shot na ito. We know that there's few people, if anybody, maybe just Nikola Jokic reading action, AD out there on him, and he just stepped back. I mean, it's a... Murray lets it fly. And guys, it really capped. The Nuggets had to fight for this game. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.